Yung resolution authored by Senator Robin Padilla. Pero hindi pa man po na ifa-file sa 20th Congress. Pero sinuport na ng dalawa pang senador, yung mga Duterte senators, si Bongo, si Bato de la Rosa. Pero sabi ng ilang mga congressmen, ng mga domestic authorities nila, they can take note of those but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang usapin na pabalikin na inyo siya. Tatawa-tawa pa siya. Tapos siya, proclamation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung... Sabi dyan, fulfilling the commitment to enhance healthcare accessibility and improve emergency response nationwide, President Marcos Jr. joins the PCSO in distributing patient transport. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So ang latest na mga balita ngayon, si Digong po ang sabi, nagbigay na ng huling habilin. Bakit andyan Mr. Maravillas? Di ba yung nagbibigay ng huling habilin? Yung malapit ng mamatay? Yun ang sinasabi ni Sara Duterte mga kababayan. Di kaya andyan Mr. Maravillas, parte naman ito ng mga propaganda ng pamilya para kaawaan at possibly gatungan ng mga tao. Hindi po malayo. But anyway, tingnan na lang natin mga kababayan kung ano yung magiging reaction nito ng mga supporters ni Digong. Kasi sabi ni Sara, nagmakausap niya yung kanyang tatay, nagbigay na ng mga huling habilin. But before natin pag-usapan mga kababayan, ang kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At saka, like and share na rin po ninyo ng ating video. At may igigreet muna pala tayo dito. Shout out. Nag-message sa akin yung ating kababayan, si Mr. Manuel Natividad, taga Camsor siya, Camarines Sur. Yan o, Tigaon Camarines Sur. Lagi siyang nanonood sa atin o. Gusto niyang ipa-greet, ipa-shout out yung kanyang anak. Yan po, nasa Amerika sila. Can you greet my son-in-law? Son-in-law pala, Manugang Manuel Ilasigi Jr. Kanyang 39th birthday, January 8. Sakto po, ngayon, January 8 ngayon sa Amerika. Dito sa Pilipinas, January 9. With daughter Nika, Apo, Ace, and Ariela. Thank you, Mabalos. Yan. Happy birthday po, Sir Manuel Ilasigi Jr. Siguro nasa Amerika din ito. Mga kababayan, happy birthday po. May you have more birthdays to come, siyempre. And more blessings, siyempre. Di boy, no? Mga kababayan, dito na tayo sa huling habilin. Sabi ni Sara Duterte ng kanyang tatay. Yan, no? Sabi diyan, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Kung mamamatay daw siya dito sa Netherlands, mamatay siya sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Tapos yung abo na lang, yung iuwi. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Sabi naman po ni Sara, sabi daw niya, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Tapos siya pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, ano mangyayari kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman pero pag-isipan ko kung mumultihin kita o hindi. Kwento pa ng Vice Presidente. May ganun talagang kwento. Ako tingin ko kasama ito sa kanilang paawa narrative. Di ba pa? Sa bagay, 80 anyos na rin si Digong. Kaya normal sa isang tao na iniisip na niya ang mga bagay na yan. Di ba? At saka siguro tanggap na ni dating Pangulong Digong na yun ang mangyayari po talaga. Na kinikinita na niya na mahirapan talaga siya, mga kababayan na makalabas. May mga petitions, may resolution nga po
Ayan Go, De La Rosa back resolution on ex-President Duterte's repatriation. Yung resolution authored by Senator Robin Padilla. Pero hindi pa man po na ifa-file sa 20th Congress. Pero sinuport na ang dalawa pang senador, yung mga Duterte senators, si Bongo, si Bato de la Rosa. Pero sabi ng ilang mga congressmen, without anya, kung yoda niya kami, kung yung resolution na yan ay makaka-influensya sa desisyon ng ICC. Yan lawmakers doubt Senate resolution can bring Duterte back to the Philippines. Sabi ni Representative Laila de Lima, sa tingin ko anya, political posturing lang yan. Kasi wala ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi ang isang international tribunal, which is the ICC, with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity. At nakuha na nga siya kasi naaresto nga siya legally, validly, ay nandoon na sa kanila. Hindi na nila yan pakikinggan kung ano man ang sasabihin ng mga domestic authorities nila. They can take note of those but they cannot grant. Hindi nila pwedeng pagbigyan yung mga ganyang usapin na pabalikin na nyo siya or pabalikin nyo na. May proseso, sabi po ni De Lima. Malamang, mga kababayan, tama ang mga punto de vista ni dating Senador Laila de Lima. Pangpolitika lang ito para may issue na pag-usapan at nagbabaka sakali siguro itong mga Duterte senators na makuha ang sympathy ng mga mamamayang Filipino other than the supporters ng mga Duterte na tingin natin kukunti na lang po ang mga supporters. Kasi kung marami pa silang supporters, di nagka people power na siguro. And itong mga kwento ni Sara Duterte, it is designed mga kababayan para gatungan yung damdamin ng mga mamamayang Filipino. Kasi, siyempre imagine, huling habili na yung dating Pangulo daw. Pero tayo naman po, may ibang basa rito. This is actually an acceptance. Di ba? May stages of grief kasi po. 5 stages of grief. Yung pagdadalamhati, bakit naman na Mr. Maravillas magdalamhati? Kasi nga, na-deliver doon sa hindi man nangahulugan na sa patay lang. Nagdalamhati ang mga Duterte, pamilya niya, kasi hindi nila inaasahan na biglang ilabas ng ICC yung warrant of arrest, tinap yung Interpol, then nahuli si Digong at nandun na siya ngayon sa ICC. So that incident mga kababayan, nagdulot ng grief sa pamilya at mga supporters ng mga Duterte. So, dumaan na sila sa mga iba-ibang stages. Una, denial, then anger, then bargaining, then depression. Nasa last stage na po, acceptance. And I think itong sinasabi ni Digong at ni Sara Duterte, this is now an acceptance. The last stage in grief. Tanggap na nila na yung dating Pangulong Digong baka hindi na makauwi po ng buhay kasi siyempre unang-una matanda na rin siya. Kinakalculate nila matatagalan yung trial kaya naglabas na po ng huling habilin si Digong. Ayan nakangiti palagi si Sara Duterte. So pati siya tanggap na rin niya or pwede rin na basahin natin yung dinidisplay niya na behavior. Pwedeng cover lang po niya yan. Para, kasi diba, kilala sila bilang mga matatapang, maisog. Hindi maganda na mag-display sila ng weakness sa publiko. Unbothered nga yung gustong i-project ni Sara Duterte. Kaya abang ini-interview siya ng kanyang mga supporters, pangiti-ngiti pa rin si Sara Duterte tulad ng kanyang nanay. Di ba? Yan Pakinggan natin yung interview sa kanya. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdala? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya So, inupit namin. Pinahiram kami ng warga na Elkan. Inupit namin yung kanyang kuko. And then spend time. Yung para hindi siya hait. So, ang ganyan lahat. Parang siya na-file. Oh, yes. Spend time na i-verify. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung cremation na po ang pinag-uusapan. Huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi.
kanyang and then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi mission. Patawa-tawa pa siya. Proclamation. Tapos siya, proclamation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Pabalik ka ba? Sabi ko, pabalik ka ba? Sabi niya, well, hindi may naman. Pero pa-joke pa siya. ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yan yung discussion ngayon. How did you feel po? So, yan ang sinasabi na sa stages of grief. Stages of grief. May 5 stages siya. Nasa last part na siya. Acceptance. Tanggap na nila na yun ang kapalaran ni Digong. Sabi nga natin, itong kapalaran ni Digong, siya man lang po yung may gawa. In fact, winis niya. Pumunta na niya kayo rito. Matagal ko na kayo anyang hinihintay. ICC, tomorrow, pumunta na kayo rito. At pag napatunayan na niya ninyo na ako ay guilty, mabulok niya ako sa priso. For all time. Sakto, mga kababayan, sa kanyang sinabi. So ito na ngayon, ang pinag-uusapan na po, yung kanyang huling habilin sa kanyang pamilya. So pwede itong parte ng kanilang propaganda kasi patuloy na nag-die down. Pati yung ating mga mamamayang Pilipino, tanggap na rin po. Siguro pati ng mga supporters niya na yun ang kapalaran ng kanilang leader. Kasi nakikita ninyo, wala na dito na mga rallies. Yung mga dating maisog rally, na wala na yung init. Yung mga ino-organize nila na rally, nasa ibang bansa na po. Sabi may susunod South Korea, mga OFW. Pero kahit doon sa Dahig, kukunti na lang po yung crowd. Kasi po, kahit sila confused Si Digong kasi po, sabi ni Pulong, pinagsabihan na niya yung mga supporters niya rito na umuwi na. Kalimutan na siya. Inulit nga po dito, mga kababayan ni Sara Duterte. Yan Po, anong nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Ang naiiyak lang po si Harry Roque. Malinaw na ginagamit lang ni Harry Roque ang issue ni Tatay Digong niya para sa kanyang sarili din na interest. Imbes na atupagin yung sarili niyang problema, nakikisaw-saw pa sa problema ng iba. Yan si Harry Roque. Laging nandyan. Siguro yun sa 80 years old, na mag-isip ng ganon. So, normal na niya sa 80 years old na mag-isip ng ganon, magbigay na ng huling habilin. Walang rason na mag-alala ang sino man sa mga sumusuporta kaya Digong na magalit o mag-alsa. Kasi po, ang huling habilin, normal sabi niya, sabi ni Sara Duterte mismo, sa isang tao na edad 80 anyos. Siyempre, pag 80 anyos ka na, ibig sabihin niya, na, alam mo na nasa dapit hapon ka na. Palapit na yung dapit hapon. Kaya halimbawa, mamatay si Digong na nasa kulungan, walang dapat ipag-alala. That is normal. Matanda na rin And mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para you see? Okay yan. magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, tanggap na niya. Ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang may pa-joke pa multuhin. Magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD na, diba, turo niya, na ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. So, tama po. Ang dapat gawin ni Digong, magsisi na siya ng kanyang mga nagawang kasalanan sa taong bayan at sa ating Panginoon. Kasi umabot na siya sa tinatawag na dapit hapon ng kanyang buhay. So yun ang pwede niyang gawin. At saka, pagandaan niya habang buhay pa siya yung kanyang defense. Pagsabihan niya sana si Sara Duterte na tumigil na sa panggugulo dito sa Pilipinas.
Harapin din niya yung kanyang asunto, yung kanyang impeachment case. Kasi kung hindi siya guilty doon sa 7 articles of impeachment, dapat nga po mga kababayan, siya na mismo ang magtulak sa kanyang defense na idiretso dapat ang impeachment trial para finally ma-acquit siya sa mga akusasyon laban sa kanya, maklear ang kanyang pangalan. Kasi pag hindi po dumaan sa trial at nagmotion sila to dismiss, tulad ng laging naririnig nating usap-usapan, ang ibig lang sabihin yan mga kababayan, talagang guilty si Sara Duterte. Di ba po? Request, meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. At kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Oo. Ng Coke. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng kapag. Is that because of it or? Si Harry Roque nag-interview na. Hindi ko alam kung anong ni Mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nakikita. Tsaka napansin ko kanina. So walang dapat ipag-alala. Habang pumayat siya, hindi naman nangihina. Pero yung medyo mahina na siya, sabi mismo ni Elizabeth Semerman, kasi niya, matanda ka na rin. Kaya yung mga panggagatong po, huwag kayong nakikinig sa gatong, lalo na ni Atty. Harry Roque. Mas nag-aalala pa si Atty. Harry Roque kaysa kay Sara, kaysa kay Elizabeth Semerman. Alatang-alatang propaganda. Mas maganda nga, sabi ni Sara Duterte, kasi diabetic daw yung kanyang tatay. So, mas okay na pumayat. Di ba? Yan mismo ang sabi ni Sara. Maganda yung kutis niya. Oo. Maganda yung kutis daw. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Walang saging. Hindi naglaylay. Para siyang nag-ultere. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Para yung binata pa siya. Parang may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Oh, di ba? Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala ka na pag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. Masakit na, matanda na rin yun. Paabot daw sa kanya Si Noor. yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang nag-discuss namin. And one other, the Bowenyo na namatay, na binanggit din, discuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, discuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Kita rin. Tomorrow, may bisita kami. Magmutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? O ngayon, doon sa issue ng impeachment complaint. Sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial. Pero meron po remand naman si Congresswoman kanina. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabihin witch hunt yun dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch hunt? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no, ni De Lima at ni Senator Zubiri.
But, yung issue sa witch hunt. naman ang sinasabi, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines, no, kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 2020. So pinipilit niya na ang impeachment para daw siya matanggal at hindi na makakandidato sa 2028 presidential elections. Kung ganon ang kanyang paniwala, di ang ibig sabihin may na ang kaso. More na dapat harapin niya po ang impeachment trial. Anyway, 16 yung kanyang mga abogado na napakagagaling at may majority siya na mga kaalyado sa Senado. More dapat mga kababayan na ang posisyon ni Sara, idiretso ang trial. Yung sinabi niyang hamon na I want a bloodbath, kaya lang po, ang ibig pala sabihin ng bloodbath, dismissal, imbes na trial po, inacquittal, na yun ang dapat na mangyari kung hindi siya guilty. Ilat baligtad po yung sinasabi ni Sara Duterte. Kaya mahirap po paniwalaan ang kanilang mga kwento. Pati itong kwentong huling habilin, baka tahi-tahi lang itong kwento para to appeal to the emotions ng kanilang mga supporters. Na kawawang-kawawa na ang kalagayan, numipis at may huling habili na. Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun ang... Narinig nyo yan, ha? Kailangan ng guts. No guts, no glory. So, VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa mga kababayan natin? Oo, unang-una lagi talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Daddy lang ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Sobra daw ang paninira sa kanila. Baliktad po eh. Siya yung walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating administrasyon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, walang ginawa kundi po magtrabaho ng magtrabaho. Abang siya, travel lang siya ng travel kung saan-saang bansa para sa pansariling agenda. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga po, namimigay ngayon ng napakaraming mga ambulances dito sa amin sa Albay. Lahat ng municipalities, cities and municipalities, kompleto po, 17 ambulances ang tinunover sa Quirino Grandstand po. That's for Albay alone. Yan po, napakarami. Yan sabi dito sa balita ng Inquirer, look, President Ferdinand Marcos Jr. joins the PCSO in distributing 387 to various LGU in Luzon during a ceremony at Quirino Grandstand. Mga ambulances po siya. Kulang yung pakasulat dyan. 387 ambulances. Marcos said all 149 cities and 1,493 municipalities in the country will each receive at least one PTB within the year. Tingnan naman ninyo po. Napakarami. Oh. Sabi dyan, fulfilling the commitment to enhance healthcare accessibility and improve emergency response nationwide, President Marcos Jr. joins the PCSO in distributing patient transport vehicles or PTVs to various local government units in Luzon during a ceremony at Quirino Grandstand, City of Manila ngayong araw na to. A total of 387 PTVs are set to be turned over to various cities and municipalities in Regions 1, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, and Cordillera Administrative Region. Sa amin po sa Albay, 17 PTVs, ambulances, ang dinistribute. Ang ibig sabihin, lahat ng municipalities and cities, 3 cities, ang tumanggap ngayon. Tig-iisa na po lahat. Dati may mga municipalities dito sa amin na walang ambulance. So, kompleto na ngayon mga kababayan. At si PBBM lang ang nakagawa niyan. Yan po. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Si Isko.
Kausap si Isko. O diba, mga kababayan, napakarami po. O diba? Grabe, ang dami po. Yan ang Pangulo po. Kita ninyo yung ating Pangulo. Lahat lang pagsiservisyo, mga kababayan. O ito si Sara. Kabilang dako, ito ang ginagawa ni Sara, mga kababayan. Mga pagbibintang na walang basihan. By the way, sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pagpamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. O diba, lahat baliktad yung sinasabi ni Sara Duterte. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Kaya sila na lang ang naglulukuhan. Naniniwala sa sarili nilang kwento, sarili nilang kasinungalingan. Habang yung ating Pangulo tutok na tutok sa trabaho, binabaliktad po na yung ating Pangulo, yung namumulitika. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.